Na po yun, tapos na po siya. Assemble na po natin yung ating big drinker. Good morning guys. Ngayong umaga ay magre-repair tayo ng mga kulungan ng ating baboy na nasira nung sila ay binenta. Konting update lang guys. Ito na ngayon yung mga inalagaan natin dating dumalaga at nailipat na natin dito sa kanilang bagong kulungan. At kanina nga lang po ay ang isa nating dumalaga ay siya po ay sinampahan na ng ating barako na si LeBron James. Yan po sila. At ito pa po yung matatanda na nating saw. At dito naman po ang nanganak nating mga inahin. Ito po kay saw number 59. Ang kanyang anak ay 6. At dito sa kabila, ang pangalan to ay si Charlotte. Meron po siyang 8 anak. Siyam na anak. Dito ay may si saw number 58. Meron po siyang 8 anak. At ito naman po si saw number 62. Nailipat na rin po natin sa kanyang parking pen. At malapit na rin po itong mga anak. At siya po ay mga anak sa darating na November 3. At dito naman po sa paruwing na to ay si saw number 66. 4 po ang kanyang anak. 4 lang. 5 po dapat. Namatay yung isa. At sila po ngayon ay nagtatae. Nagturok na po ako ng Sustalin LA dito. Sana po ay gumaling na sila. At nagpainom na po ako sa kanila ng Apralite. So, babalik tayo dito sa kulungan na ating gagawin ngayon. Yan po si LeBron James, yung aking barako. Ito po yung mga bagong kakawalay lang natin na mga biik. 45 days na biik. At ito po yung dalawang kulungan na pinag-alisan ng ating mga fattener na naibenta natin yung nakaraang linggo. At ito po ay sira kasi ang bibigat nila may 100 kilo po sila. Yung uga-uga, repair natin to. Ito yung kanilang painuman ng tubig. Automatic drinker nila ay nasira, kaya ngayon papalitan natin. Ito po yung automatic drinker natin. Ito yung ipapalit natin doon sa nasira. Kailangan nating i-connect to sa GI coupling. Yan. At gagamit din tayo rito ng PVC na coupling na male po. 1/2 po yung mga size nito. At asimbolin lang po natin ito para may kabit na natin doon sa wall ng ating kulungan ng ating baboy. Gagamit din pala tayo rito ng 12 cm na PVC pipe na 1/2. Tsaka solvent. Tapos ay itong tiklon. So ready na guys. Asimbolin na natin. Lagyan na natin ng tiklon itong male adapter natin na PVC blue. Tapos ay okay na. Sunod ay kukonek natin siya dito sa ating GI na coupling. Yan po. Okay na. Tapos okay na po ito. Ang next step po ay
ito naman po. Ilalagay tayo dito ng tiplon din po. Tapos po, ito naman po yung ikakabit natin dito sa ating GI coupler na 1/2. GI coupling na 1/2. Yan. Kabit lang po natin. Yan. At yan po. Okay na po siya. Na-assemble na natin yung ating automatic pig drinker, yung GI coupling natin, at yung PVC male adapter natin. Yung last po natin gagawin ay lalagyan po natin ng 1/2 na PVC blue pipe dito po sa ating male PVC adapter. Kaya lagyan po natin. Para matibay po yung pagkakabit natin dito, ay lagyan po natin ng solvent para matibay yung kanyang pagkadikit. Siyempre may solvent na. Ano po yun? Tapos na po siya. Na-assemble na po natin yung ating pig drinker. Ngayon, yung susunod nating hakbang ay ikakabit na natin siya sa ating wall ng ating kulungan ng ating baboy. Balito po siya ay dito po natin siya ilalagay. Ganyan po. Yan. Para malagay natin to ay magmi-mix tayo ng simento na yung ilalagay ko po rito ay puro para hindi po siya madaling matanggal. Kaya magmi-mix tayo ngayon ng purong simento. So, ito na guys. Tapos na natin ikabit ang ating automatic pig drinker. At ito po ay na-connect na rin natin sa ating line ng ating tubig. Yan, naikabit na natin ng PVC. Dito dadaan yung ating tubig. At dito po may nilagay din po akong control valve para pwede ko siyang i-on at off anytime na kailangan ko. At eto na siya. Check natin kung lalabas ba yung tubig. So ayan guys, pag kinagat ng ating baboy ito ay lalabas yung tubig. So guys, sana may natutunan kayo sa video kong ito. At see you next time. Happy farming.